Mainit na balita. Ito po, nung pre-hearing conference, walang complainant. Wala rin complaint. Bakit umusad ito na dumating sa punto na ang 58 stations nitong Suarezug sinara? Kung wala, hindi ko po pwedeng mag-impose ka ng suspension nang wala hong kakulang period. Department of Justice nagsalita na sa desisyong pagpapasara sa SMNI, National Telecommunications Commission. Manipulado nga ba ng Kamara? Naging mainit ngunit makabuluhan ang talakayang nangyari sa Senate Committee on Public Information and Mass Media tungkol pa din sa issue ng SMNI. Sa gitna nga ng usapan, ay hiningi ni Senador Robin Padilla kung ano nga ba ang opinyon ng Department of Justice sa nangyari sa SMNI at tama nga lang ba ang ginawang pagpapasuspinde sa kanilang istasyon nang dahil lamang sa isang pagkakamali ng isa sa mga anchor nito sa isang programa nila. Yung po bang, halimbawa po, meron isang, tanong ko po ito sa DOJ boss, opo, DOJ. Halimbawa po, di ba meron lagi sa mga programa, nandyan yung sinasabi, yung the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. So paano po yun? Halimbawa, kinasuhan yung host. Yun po ba automatic sabit yung programa? Ganun po ba yun sa DOJ? Ganun po ba yun? Pagka kinasuhan mo yung host, dama yung programa. Ganun po ba yun? O yung host lang ang sasabit? Kasi dito po, ito yata pagkatapos po ito nung programa, di ba po? Lumalabas po ito. The views. Before and after po. Yun, before and after. Paano po yun? Sa tingin ko, Mr. Chair, depende sa kaso. No? Anong particular na kaso ba? Halimbawa po, katulad po nung nangyari po sa SMNI, yung isang host may tanong daw po. Yun po ang sabi ng SMNI, tinanong lang daw po ni Ka Eric. Halimbawa lang po ito, halimbawa lang. Sinabi niya na totoo bang ganitong presyo? Wala naman, hindi naman daw po ito, kumbaga exclamation point, kumbaga question mark. Pero ang dumating, ang nangyari, parang naging ito ay exclamation point. So parang halimbawa, kinasuhan si Ka Eric, pati ba yung show niya? Damay. Ganun po ba yun? O si Ka Eric lang? Dahil nagkamali daw siya. Mali ang kanyang sinabi. Pag ganun po ba, ano po yun? Libelous po ba yun, attorney? Pag ganun ba, libelous? Allegedly. Di ba ganun po? Allegedly yun ang sinabi niya. Na may 1.8 billion. Depende yan na Mr. Chair, no? Yung kasi yung pwede po, halimbawa, talagang pwedeng madama yung programa. Halimbawa po, sinasuhan yung host, dinamay yung programa. Pagka dinamay po ba yung programa, pati yung istasyon? Halimbawa po, pinarusahan yung host at pati yung programa. O sige, mali yung programa na yan. Cancellahin yan. Yung po bang network? Cancellahin din. Mr. Chair, initially ang tingin ko diyan, kung pagbabasihan natin yung laging pinapakita na the views of the anchors does not necessarily reflect the views of the hindi ho. So personal ho nung kung sino man yung nagsabi noon, no? Whatever case na ipapile, libel or slander, whatever, kung pagbabasihan natin yung statement na yun, personal ho nung anchor or broadcaster. Okay. Initially, Mr. Chair. Salamat po. Yun, malinaw po yun. So, mapakahalaga pala nun. Opo, sige po. Opo. Yun ang kaibahan sa print at saka sa broadcast eh. Sa print ho, dahil ako nanggaling din sa print, pagka kinasuhan ka ng libel,
kasama yung editor, kasama yung publisher. Ewan ko kung anong ginawa ng KBP-BMC. Isa nga sa mga posibleng anggulo na tinitingnan, hindi umano'y hawak ng kamera ang National Telecommunications Commission dahil nga sa mga hindi maipaliwanag ng mga desisyon nito na tila ba'y labag na sa kanilang panuntunin at gayon din sa ating konstitusyon. Ayon nga kay Atty. Suplico na hindi pwedeng umusad ang mga kaso ng walang complainant dahil ang nangyari nga ay binasin na lang ng NTC ang kanilang desisyon na pagpapasara sa SMNI sa resolusyon ng mababang kapulungan o ang kamera na kung saan ay hindi rin sila binigyan ng tamang oportunidad na makapagpaliwanag. Hindi rin sila gumawa ng investigasyon sa kanilang ahensya na kung saan ay eto dapat ang kanilang ginagawa alinsunod sa proseso ng batas upang madinig din ang punto ng magkabilang panig. Sana po in legal view po yung sinasabi po ni Ka Eric. Kasi if you check po the definition of libel, nakalagay po doon that statement of a discreditable act or condition. So we say statement po, hindi tanong. Kasi kung batas po yung pag-uusapan natin, statement, ibig sabihin, kailangan may statement si Ka Eric. So is a question a statement? Definitely, hindi po siya statement. That's why kung i-demanda po si Ka Eric ng libel, madidismiss po yan kasi there was no statement of discreditable act or condition. But granting it was a statement, still covered po siya ng privileged communication. Because if you're a public officer, you should not be on your skin. You are subject to public criticism, public ridicule as part of the principle ng ating saligang batas that public office is public trust. Yun po yung stand po namin sa legal team po ng SMNI. Salamat po. Tanungin ko lang po yung ating mga marami namang abogado po dito, pero unahin ko na po si Attorney Abad. Attorney, yung po bang indefinite, yung salitang indefinite, yung po ba constitutional yun? Suspindihin ka ng indefinite, hindi mo alam. Kumbaga, ikaw ay palutang-lutang lang. Ito po ba okay po ba yan? Meron po ba talagang indefinite? I think, Mr. Chair, hindi natin masasabi na unconstitutional siya. Pero yung lack of definite timeline pagdating sa mga suspensions and other forms of punishment might be a violation of due process. But it will be based on the case. No? So kailangan pag-aralan yung case and whether the application of the word indefinite for a suspension is actually a denial of due process. It's given, dapat lahat ng proseso, both procedural and substantial due process nandun bago ilatag yung rule on whether it's going to be definite or indefinite. In view thereof, having been determined by the House of Representatives in Resolution number 189. So, wala ko silang ginawa. Binasihan lamang nila yung Resolution 189 ng House of Representatives. Tapusin ko po. So, sila po, wala silang ginawa na investigation. According sa rules, kailangan po may report. Report of the appropriate department, division, unit concerned or any employee personnel deputized by the commission. Wala ko nangyaring yan. So sinurrender po nila yung kanilang quasi-judicial powers doon po sa House of Representatives. O ito pa po complaints. Walang complaint po ito Nakalagay sa complaint po dulo, subscribe and verified. I-resolution po yan ng House Paano maging complaint yan? Anong law school ang tinuturo na ang resolution? Complaint ba yun? Subscribe and sworn to. So ito po, nung pre-hearing conference, walang complainant. Wala rin complaint. Bakit umusad ito na dumating sa punto na ang 58 stations nitong Suarezug sinara? So parang one for the books po ito Ngayon nangyari ito Ako ipipisilin ko pang sarili ko para magising ako Paniwalaan ko na nangyari ito Okay lang po ba yun na nagkakaroon tayo ng ganung klaseng parusa? Indefinite? Kasi naalala ko po yun kahit sa kulungan nung araw. Kapag ikaw ibabartulina, bawal din yung walang araw na ibabartulina ka. Bagamat hindi ho kami partido do sa kaso or sa PIN ng tungkol sa SMNI.
medyo may nagkakaroon lang ho ng kalituhan kami din sa pag-intindi nung pinag-uusapan sapagkat sa kabilang banda ho, ang SMNI, ang binabanggit ho ay indefinite suspension. Sa kabilang banda naman, ang NTC, ang binabanggit nila ay cease and desist order. So magkaiba ho yung ating pinag-uusapan. Ang sa amin po, katulad ho ng nabanggit ni Attorney Gemma, kung ang pag-impose ng indefinite suspension ay nasa batas o regulasyon na duly published and inform ang publiko, pwede hong gawin yun. Kung wala, hindi ho po pwedeng mag-impose ka ng suspension nang wala hong kaukulang period. Paglabag ho yan sa karapatan ng kung sino man na apektado nito. Yung pong cease and desist order, hindi ho namin alam kung ano po yung pinanggagalingan kasi pagkat hindi ho, magkaiba po yung sinasabi nila. So ang malinaw po, yung salitang indefinite, sa inyo po, palagay, wala pong NTC, wala pong SMNI. Pag sinabi lang na indefinite suspension o indefinite sentence, ito po bang salitang ito ay katanggap-tanggap para sa isang karapatan ng tao? Kung wala hong pinagbabasihang regulasyon yan or batas, hindi ho katanggap-tanggap yun. Yun po. Maraming salamat po.